Sana po natin ang ika-16 na karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan na pamumunuan po ng ating pangalawang punong bayan, ang nangungulong pinuno, ginagalang Adel Paul Garcia Bilamide. Sa pamamagitan ng kapong ipinagkaloob sa akin ng Republika ng Pilipinas bilang ika-10 bayan, ay tinatawag ko ng kayo sa ika-16 na karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayanan Silang Cavite. Ginagalang na Pangulo ng Sangguniang Kabataan, Anling Bation, maaari niyo po bang panguna ng ating panalangin? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po ay tumutulong ng presensya ng ating mahal Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw at panibagong buhay na ibinigay niyo po para sa aming lahat. Maraming salamat po sa lakas na ibinibigay niyo sa bawat isa para po ipagpatuloy namin ang laban ng aming buhay. Panginoon, maraming salamat po dahil patuloy niyo po kaming binibiyayaan para po makapaglingkod sa bawat isa. At maraming salamat po sa biyaya ng pamilya, ng mga kaibigan, at ng mga taong aming kasama po sa araw-araw. Panginoon, sana po ay hilungin niyo po ang buong bayan namin at hindi lamang po ang Pilipinas kundi ang buong mundo para po mapagpatuloy na po namin ang aming mga normal na buhay. Sana po ay gabayan niyo po at bigyan niyo po ng lakas ng loob ang lahat po ng tinamaan ng COVID-19 at sana po ay sila po ay maghilom at patuloy pa po naming makasama sa mundong ito. Panginoon, sana po ay biyayaan niyo po ang bawat isa, lalong higit po ang ating mga lingkod bayan para po ipagpatuloy po namin ang paglilingkod para po sa aming mga kababayan at mas mapagbuti pa po at mapagpala po namin ang aming bayan. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa inyo, Panginoon. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. 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 Maraming salamat. Dadako na po tayo sa pagtawag sa pangalan ng makagawad. Kinungkalin, pakibanggit po niyo sa isang pangalan ng makagawad. Ginagalang Ronilo Donesa, ginagalang Alan Tolentino, Narito po. ginagalang Mark Anthony Toledo, Narito po. ginagalang Ferdinand Amutan, Narito po. ginagalang Perpetua de Singaño, Narito po. ginagalang Catherine Tirona, ginagalang Luciano De Jesus Jr., Narito po. ginagalang Nestor Patawe, Narito po. ginagalang Domingo Ortega, ginagalang Anlin Bation. Narito po. Meron po tayong siyam na konsyal na kasama ngayong umagang ito. Sa pagpapatibay ng ating kalihim ng kasapatan ng ating bilang, ay formal na po nating binubuksan ang ika-16 na karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan. Nadako na po tayo sa pagbasa at pagpapatibay ng katitikan ng nakaraang pagpupulong. Ano po ang mungkahi ng tagapamuno ng lupon ng mga patakaran at alituntunin? Nangungulong pinuno, minumungkahi ko po na ipagpaliban at pagbasa ng katitikan ng ika-15 na karaniwang pulong ng Sangguniang Bayan para sa taong 2021 na ginanap noong ika-19 ng Abril 2021 sa pamamagitan ng video conference na binubuo ng 6 na pahina. Pinangalawahan, iginagalang na konsehal Perpetua de Singaño, ang lahat ng sumasakayon ng mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya't pinagpapaliban natin ang pagbasa ng katitikan ng ika-15 karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan. Magkaganon po ng pinuno, minumungkahi rin po ng inyong lingkod na tanggapin at pagdipayin ang katitikan ng ika-15 na karaniwang pulong ng Sangguniang Bayan para sa taong 2021 na ginanap noong ika-19 ng Abril 2021 sa pamamagitan ng video conference na binubuo ng 6 na pahina. Pinangalawahan, ginagalang na konsehal Nestor Patawe, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya't pinatitibay natin ang katitikan ng ika-15 karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayanan Silang. Nadako na po tayo sa panahon ng malayang pagtatalumpati. Meron niyo bang nais magbigay ng opinyon o kuro-kuro ukol sa kagalingang bayan? Ang ating ginagala na konsehal, Alan Tolentino.
Maraming salamat po sa ating nangungulong pinuno. Isang magandang umaga ho. At ganoon din po sa aking mga lingkod bayan po ng Sangguniang Bayan. Nakasama ko. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Nung nakaraang session po natin, napagtalakayan po natin yung mga problema po ng ating mga kababayan po sa silang. Ganun din po yung mga nasa ospital po, yung ating mga pagamutang ospital sa bayan ng Silang. Agad po nating inaksyonan po at pinatawag po ang mga may-ari po ng ospital at dumating po naman po yung mga representative po ng kanilang ospital at dumating po yung mga nurse at ibang doktor po. At dumating po doon po sa mga nasasakupan po ng ating bayan na Silang ay ang SSMC po, Estrella, Velasco, at Reyes po, dumating po. Nagkaroon po kami ng pagpupulong sa Sangguniang Bayan. Pinatawag po natin sila at salamat po naman at dumating po sila. Nagkaroon po kami ng tanungan po at nung kami magsimula, ang inyong pong lingkod bilang isang committee chairman po ng health, pinangangalagaan po natin ang kalusugan ng ating mga kababayan. Ito po yung aking itinanong sa kanila po para ho malaman din po ng aking mga kasama. Tinanong ko po sa mga ating nakaharap po ng mga gumagamot sa ating mga kababayan. Tinanong ko po sa kanila kung ano po yung protocol ng ospital nyo sa pagtanggap ng pasyente po. Ito po yung isinagot po nila sa akin. Ito po ang sumagot po ito po na representative po ng SSMC ho. Ayon po sa DOH po, kung ang bed po ng capacity po ay 100 bed po, ang 30% lamang po ang para sa COVID patient po. Ayun po ang pinaliwanag po nila sa atin. Ito po yung mga malmang-malma po ang mga sakit po, yung po severe. Yung mga hindi COVID positive po patient ay gagamitin na lamang po sa facility. Gagamutin po. Ang ibig po sabihin, yung pong mga may ubo, sipon, lagnat, ito po ay ipapasa po sa ating facility po doon po sa 11RR po. Yun po ang ipinaliwanag po sa akin. At ito po ay nasa pangunguna po ng ating doktor ng bayan na si Dr. Guarin po. At yung 70% naman po na bed na capacity ay nakalaan po para sa non-COVID ho. Ayon po sa SSMC ay meron pong silang 6 na ICU. 3 dito ay nakalaan po na para sa severe. Ito po yung mga may COVID po. At yung 3 bed na ICU po ay nakalaan sa mga non-COVID po. Yun po ang ipinaliwanag po sa atin ng SSMC ho. At ayon po naman sa Estrella Hospital, Velasco Hospital, ay hindi po sila tumatanggap ng mga may sintomas po ng COVID o COVID patient dahil wala po daw silang kapasidad para magamot
ang ating mga kababayan po. Wala po silang ICU ho. Yun po ang ipinaliwanag po sa atin ng mga ibang ospital ho. At doon po sa nilapit po ng ating konsehal ng bayan na si Ronnie Isambaksak po. Pagkatapos po namin na makapag-meeting po sa Sangguniang Bayan, ang inyong pong lingkod ay pumunta po sa namatayan sa Biluso. Nakausap ko po ang pamilya po. Sila po ay walang tampo po o sama ng loob sa ating mga nasa ospital. Ang pinaliwanag po sa amin, sa akin, ng pamilya po ng ating dating kapitan na si ex Liobe po. Isa sa pamilya ho ay akin ho nakausap. Yung pong namatay na asawa po ni ex-kapitan, una pong ginawa ho nila ay pumunta po sila sa ospital ng Velasco. At sila po raw ay inasikaso ho doon. Sinabi ho ng Velasco na dalhin sa malaking ospital. Ngayon ho, okay naman ho. At naging maganda ho ang usapan. At lumipat ho ang pamilya ho sa SSMC ho. Ito na po ang nangyari ho doon. Dahil sa masama ho ang pakiramdam ng pasyente ho, dinala ho nila doon. Ngayon ho, hinarap po naman ho sila. Ang kwan nga lang ho, natagalan dahil may mga form na dapat fill upan, may mga tanong po ang mga doktor doon bago ho ipasok ho ang ating pasyente ho. Ngayon ho, kasi ho, sa dami ho na nakapila po sa ICU, sa ospital ho ng SSMC, sasama ho na ng pakiramdam po nung asawa ho ni Kapitan. Sila po ay lumipat po ng ibang ospital. Yun po. At sa paglipat po nila ng ibang ospital, lumapit din po sila sa Estrella po. Yun ho ang kwento ho sa akin. Lumapit po sila sa Estrella. Ngayon ho, inasikaso rin daw ho naman sila ho doon. Ang sabi rin ho, ilipat sa malaking ospital. Ngayon ho, ang pamilya ho ay nagdesisyon na dalhin ho sa Tagaytay. Ngayon ho, dinala ho sa Tagaytay, ay dito pala ho sa aming premier ho, ay nalagutan na po ng hininga po ang asawa po ni Kapitan. Ngayon ho, ipinararating po ng pamilya ni Kapitan Liobe sa mga ospital, ay sila po ay wala ho sama ng loob po. At siguro hanggang doon na lang po talaga ho ang buhay. Inabot na ho ng pangyayari ho. Yun ho ang akin ho ipinararating ho sa aking mga kasama ho na ang pamilya ho ay wala ho sama ng loob sa mga ospital ho. Ngayon ho, pangalawa po, ito po yung itinanong ko ho sa mga humarap po sa atin dyan sa Sangguniang Bayan ho. Tinanong ko po bakit may mga pamilya po na nagrereklamo hinggil sa pagtanggi ng mga doktor sa mga pasyenteng nag-aagaw buhay. Bakit di mo na mabigyan ng paunang lunas o first aid ang mga pasyenteng pagka ho emergency na ho? Yun po ang aking itinanong ho sa kanila. Sinabi ko sa kanila, pinaliwanag po nila sa atin, ayun nga ho na yung pong sinasabi ho doon na
hindi po naman sila tumatanggi. Ang pangangalaho nila, ang mas tinatanggap po nila na pasyente po, yung pong talagang COVID po, yung pong malma. Yun po ang kanilang tinatanggap po. Pero yung mga may ubot sipon po, lagnat, ay doon na po nila itinuturo sa 11RR po at meron pong tatanggap po sa kanila ho doon. Yun po ang malinaw ho. At pangatlong katanungan ko ho, ito po na binabanggit po ng ating Kunsel ng Bayan na si Kunsel Jun De Jesus. Maganda po yung kanyang katanungan na dapat malaman din po ng ating mga kababayan po. Sa mga namatay arrival, bakit ang inilalagay agad ng nilalagay po agad ng ospital pagka ganun yung pong suspect COVID? Kaya maraming pamilya ang nagagalit dahil dito agad inilalagay sa clinical abstract or cause of death. Ito po, minsan po yung mga pangyayari na hindi ho nating inaasahan, dinala po doon sa kanila, sa ospital ho. Patay na ho. Hindi ho na nasuswab test. Pero ang totoo ho doon ho, ang pinapaliwanag ho nila, kaya ho raw nila nilalagay na ho yun, yung suspect COVID na namatay. Ito po yung para sabi ho nila na wag na ho makahawa. Ngayon ho, kung isuswab test po naman, isuswab test po yung namatay, ay mag-iintay pa ho sila ng mga 24 hours. Ay sa pandemya po natin, COVID-19 ho, ayaw na rin nila po na makakahawa po ang namatay po. Marami po tayo mga nagtatrabaho doon, mga nurse na nakikipagsapalaran na matulungan po ang ating mga kababayan ho. Yun po ang paliwanag nila sa akin. Pangalawa, doon po sa mga dumating po doon na maganda ang pangangatawan, tinatanggap po naman nila at sinuswab test po nila bago ho na ma-confine. Ngayon ho, minsan nga lang ho, inaabot ho din ng pagkamatay. Pero kapag na-swab test ka na at hindi ho inaasahan yung pagkamatay, eh nabibigyan po naman ng certification na hindi po COVID po. Wala po siyang COVID na siya po ay namatay sa COVID. Hindi po. Kaya po ang ating pong pasyente, kapag namatay po, nabibigyan po sila ng tatlong araw na burol. Yun po ang aming na pagtalakayan po. At ang pang-apat po, hiniling ko po sa ating mga doktor, nurse, na kung maaari, unahin po yung ating mga kababayan na magamot. Sila muna po yung maging priority. Sila po yung unahin po. At ako yung nagpapasalamat. Maganda ho yung aming naging usapan. At kahapon nga ho, meron ho dinala sa ospital, tumawag pa ho sa akin para asikasuhin po ang pasyente, ay inasikaso po naman nila. Ang priority po natin ay ang bayan po ng Silang. Kaya yun lang po ang aking ipapaliwanag sa aking mga kasama. Isang magandang umaga. Maraming salamat po sa atin lahat. Maraming salamat sa ating po ginagala na Konsehal Alan Tolentino sa inyong pong pakikipagpulong sa mga administrador at may-ari ng ospital at sa inyong komprehensibong ulat tungkol sa inyong napag-usapan. Tayo po'y natutuwa na ginagampanan ng lupon ng kalusugan ang inyong responsibilidad para humatiyak
na ligtas ang ating mga kababayan at matugunan po natin ang pangailangang pangkalusugan ng ating mga kababayan. Muli, bilang paglalagom, ang sinasabi po ng ating konsehal, una, ay may ospital para sa COVID at para sa non-COVID. Ang ospital para sa COVID patient ay ang SSMC, pero ang tinatanggap lamang ng SSMC ay ang mga severe cases. Ang mga mild cases na katulad na may mga sipon at ubo ay dinadala po natin sa ating isolation facility para gamutin ng ating rural health unit. Ikalawa, ang sinasabi pa po ng ating konsehal batay sa kanilang pag-uusap ng mga ospital ay hindi naman po nila pinapaalis ng walang first aid ang ating mga kababayan kung sakaling hindi nila matatanggap sa kanilang ospital. At ikatlo, kaya madalas ang COVID ay ang isang namatay naging COVID suspect ay dahil hindi na mahintay ang resulta hindi na mahintay ang resulta ng swab test at ang pinipigilan nila dito ay ang makahawa kung sakasakali man na COVID patient ang namatay. Muli, marami pong salamat sa inyong katanungan. Maraming salamat sa inyong pong pagsisikap na makapulong ang ating mga administrator ng ospital. At maraming salamat din naman po sa ating mga kasama sa Sangguniang Bayan na nagbigay ng ganung mga katanungan, naging dahilan para magkaroon po tayo ng kaliwanagan sa sesyon na ito. Meron po bang nais magbigay ng opinyon o katanungan? Ang ating ginagalang na konsehal, Ronnie Lodonesa. Maraming salamat po, Nangungulong Pinuno. Ito po patungkol sa ating pong tinuran po ng ating pong sa Alan Tolentino. Ang totoo po ay ang pamilya ho ay talagang napakabait na pamilya. Pag-usap-usap po kami dyan dyan sa mga ospital. At napagpasyahan ho na wag nang magbigay pa ng anumang komento tungkol sa nangyari. At sa kadahilanan daw na lalo lang parang bumibigat yung kanilang mga damdamin kung pag-uusapan pa ho yung nangyari sa mga hospital. Pero definitely ho, sa akin po ng Pinuno, ay wala pong nangyaring per se kahit sa hospital. Yun po ang totoo. Kaya po nahihiyaring magsalita sa ating mga hospital na kaya nga po ang aking pong mungkahi nga, ang ating pong mamarapatin, ay makagawa nga po tayo o makapagbalangkas ng isang batas na kung ang hospital po talaga ay hindi makakagampan o hindi makakagawa ng first aid sa ating mga kababayan pag dinadala sa kanila, ay magkaroon sila ng mga pananagutan. Kasi kapag hindi natin na ginawa rin yun, hindi naman doon lang nangyari. Ayan ho, nandiyan na naman si ABC Kunte, At miski sa kanya ay nangyari din ho ang nangyari doon sa pamilya ng Kapitan. Yun lang po. At sa pamilya po ng ating dating Kapitan Yobi, ating pong muling ipinararating ang ating pong pakikisa sa kanila pong pagdadalamhati. Maraming salamat ng Pino. Salamat po. Muli po ang ating pong pakikiramay sa mga bahay ng ating kapitan at ang ating pong panalangin ng kag-aari Yung Dr. Rosal na yun. Anong ang kabinawaan ng kalooban ng kanyang pamilya. May matayang ginagawa ano ba yun? Indonesia na para mapatawan ng kaukulang parusa ang mga ospital na hindi gagampan ng kanilang pananagutan. Pinangalawahan, ginagalang na Pangulo ng Liga ng Barangay, Domingo Ortega, ang lahat ng sumasang-ayon sa natura mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya natitibay po natin ang natura mungkahi, tinaatasan po natin ang kalihiman na makipag-ugnayan sa lupo ng kalusugan para makapag-akda ng isang panukalang ordinansa o polisiya para mapatawan ng kaparusahan ang alinmang ospital na hindi makakagampan sa pananagutan katulad ng pagbibigay ng first aid sa sinumang nangangailangan. Bago po tayo magpatuloy, nais po natin kilalanin ang presensya ng ating ginagalang na konsehala, Catherine Tirona. Kasama po natin siya kanina, subalit ngayon lamang po ako nagkaroon ng pagkakataon na makilala ang kanyang presensya. Pero po ba nais magbigay ng opinyon ang ating Pangulo ng Sangguniang Kabataan, Anlin Batista?
Maraming salamat po ng umulong pinuno at isang magandang umaga po sa ating lahat, sa aking pong mga kasamahan at sa mga nanonood po sa atin ngayon. Ito naman po ay on a lighter note, ito po ay isang pagbati ng pagpupugay po sa lahat ng ating mga kababayan, lalo na po ang aking mga kapwa Sangguniang Kabataan officials sa pamumuno po ng mga SK chairman at iba't ibang organisasyon at individual na sa kani-kanila pong inisyatibo sa pagbubuo po ng kani-kanilang community pantry. Noong mga nakarang araw po ay ilan na po ang lumapit sa inyong lingkod para po humingi ng konting donasyon para sa kanilang community pantry at asahan niyo po ang aking session lang. Musta? Ano lang? loob. Ito po ay isang pagpapatunay na ang mga Pilipino, lalong higit na po ang ating mga kapwa Silanggenyo ay may mga ginito ang puso po kahit na tayo ay nasa gitna ng pandemya. At paalala lamang po sa ating mga kababayan na patuloy po nating sundin ang mga protocol po na kagaya po ng social distancing at tamang pagsusuot po ng face mask at face shield lalo na sa ating pong mga community pantries. Yun lamang po at muli po isang mapagpalang araw at maraming salamat po. Maraming pong salamat. Muli po ang ating pasasalamat sa lahat ng mga nag-oorganisa ng community pantry, individual man o samahan dito sa ating bayan para makatulong sa mga kababayan nating nangangailangan. Meron po bang nais magpahayag ng opinyon? Ang Pangulo ng Liga ng mga Barangay, Domingo Ortega. Sir, nakamute po kayo, sir. Magandang umaga po sa inyo ng Ungulong Pinuno at sa ating pong mga kasamahan, sa ating pong mga taga-mamamayan po na sila. Ito po ng Ungulong Pinuno ay patungkol naman po sa ating pong mga ambulance. Kasi po, hindi naman po lingid sa ating kaalaman, lahat naman halos po ng barangay ay may mga ambulance na. So ngayon, ang nagiging problema po ng Ungulong Pinuno, siyempre po, pag yun pong mga kabarangay ay tumawag po ng ambulansya, lalo-lalo po ay ikakarga naman yung mga COVID patient, edi siyempre po naman, kumbaga, ay meron pong hindi po magsakay kasi nga po, ang sinasabi naman itong may mga ambulansya sa ating mga bawat barangay, ay pag nasakyan po ng COVID patient, tapos po, ay may mga emergency naman tayo sasakay na hindi naman po ang sakit naman po hindi related sa COVID, eh siyempre po, ayun, pati yung pong pag nakapagsakay po, pati po yung driver natin, siyempre po, mako-quarantine din po ng 14 days. So, lalo pong mapaparalyze ang ating pong pasasakritisyo din po, yung ibang pasyente natin, sa halip na may hahatid natin sa pag-aamutan, eh, hindi po natin maisasakay dahil po yung ambulance natin, nakargahan ng COVID patient. Siyempre, i-disinfect pa po yun. Tama po naman ang mga sinasabi lang. So ngayon, ay ang nakakaawa po dito, yung mga nurse po natin sa bawat barangay. Kasi po, doon po tumatawag yung mga residente. Pag hindi po napagbigyan, ay sasabihin po, parang hindi nila nararamdaman yung tulong ng barangay. So, ang alam ko po ng Ungulong Pinuno, meron din po talagang naka-assign na ambulance na yung po susundo o kung dadalhin mo sa installation facilities natin, meron po. Kaya lang po, ang alam ko po ay isa. Pagka po nagkasabay-sabay, ay minsan po hindi na ma-accommodate lahat at siyempre, isa nga po. Kaya po ang akin pong suggestion, kung maaari, ng Ungulong Pinuno, para po madagdagan po yung ambulance natin na talaga pong, kumbaga, naka-assign lang po siya doon sa COVID patient na siya po talaga yung susundo, siya yung maghahatid kung kailangan mag-swab test. Yun lang po, Ungulong Pinuno. At para po naman yung ating mga ibang kababayan, ay hindi rin naman po magtampo sa gaya sa mga kapitana, sabihin po, hindi magamit yung ambulance. Pero ang totoo po niyan, ang mga barangay captain po, willing naman po magpagamit ng ambulance nila. Kaya nga lang po, pag nasakyan nga po, pati naman yung ating driver, ay siyempre po, nasakyan ng COVID, ay mako-quarantine din po ng 14 days. Kaya po mas lalo mapaparalyze. So ngayon, ang ano ko nga po ay kung madagdagan, maging 3 man lang yung ambulance natin na talaga pong naka-assign lang doon sa COVID, medyo siguro po ay lulog-log na po yung ating mga COVID patient na meron na po silang magagamit na sasakyan po. Salamat po. Ano po may tutugon ng tagapamuno ng Lupon ng Kalusugan sa tinura ng ating ginagalang na pamuno ng Liga ng mga Barangay, Domingo Ortega? Tama po yung sinasabi po ni Kapitan ABC po.
kailangan ho yung mga pasyente at yung ating pong ambulansya kung para po sa COVID patient po, dapat po talaga ho nakalaan po ito para hindi ho tayo magkaroon po ng problema po, para hindi ho na mag-agam-agam ang ating mga kababayan po, dahil alam po naman natin na COVID-19 ho, napakalaki yung problema. Hayaan niyo po, ABC, makikipag-ugnayan po tayo sa ating doktora po ng bayan po, si Doktora ho. Atin pong ipararating po yung inyong pong kahilingan para po sa ating mga kababayan ho. Maraming salamat ho. Salamat po. Inatasan po natin ang lupon ng kalusugan na makipag-ugnayan sa ating DRRMO kay Binibining Cathy Eusebio para Tapos ano mo yan, imak mo mga. pagdagdagan ang ating ambulansya talaga para sa COVID patient. Meron po kung nais magbigay ng opinion ang ating ginagala na Konsehal Ronnie Lodonesa. Sa inyo po, mga tagapangulo, at sa ating po mga kasama sa Konsehal, isang makadyos na araw po sa ating lahat. Ito naman po ay patungkol sa nangyaring sunog diyan po sa Barangay Luksuhenan po. At alam niyo po naman siguro, samsaring komento at puro-puro ang mga lumabas sa ating mga mamamayan na halos ay wala na halos nagagawa ang ating mga nasa pamatay sunog. Tayo naman po ay nakikita rin po naman natin ang ginagawang sakripisyo ng ating mga nasa pamatay sunog. Talaga po naman sila halos di magbuwis ng buhay dahil sa pagtupad sa kanila po mga tungkulin. Kaya lang po, hindi maaring mawalang masabi ang ating mga mamamayan dahil nga po ang naandoong araw lang po ay halos dadalawang fire truck ng ating pong munisipalidad. At tinatanong ho kung ilan ba talaga ang fire truck natin, kung bakit naman ho ay wala nang sumunod pa doon sa dalawang fire truck na nandoon sa atin. At sabi pa nga medyo kakulangan ng tubig na karga yung ating fire truck. Kaya po siguro nga po, Nangungulong Pinuno, ito po yung nababanggit ko, ay wala po tayong sinisisi dito kung sino man po. At sana nga po, ang dalangin natin ay wala na hong pangyayaring sunog na gaya ho na nangyari diyan sa Barangay Luksuhen. Kaya nga siguro ho ay mararapat din lang na mag-isip din po ho tayo kung paano po natin maiianas pa o maiiangat ho yung po kanilang mga gampanin sa ating mga mamayan. Sa gano'n nga po ay hindi na tayo masilit, pati ho ang mga pamunuan natin ay nasisisi sa mga ganong pangyayari na totoo naman ho ay wala na ho sa ating restriction nga ho dahil nga po yan nasa mga firefighter na ho natin. Ngayon, Nangungulong Pinuno, tayo napakaraming batas, halos national, local, naging tayo maluwag ho rin tayo sa mga batas. Unang-una may mga batas din ho tayo sa mga paggamit ng fire extinguishers. Unang-una sa mga pampasaherong sasakyan. Kung nakikita nyo, yun ay isang national law at tayo ho naman sinusugan din ho natin yan. Pero kita nyo, wala na ho tayo nakikita ng mga fire extinguishers sa mga sasakyan. Miski sa private, yun ho automatic na bago sila magpapag-renew ng kanilang mga sasakyan ay kailangan ho. Kaya meron din po sila mga fire extinguisher. Kaya nga sana nga ho, Nangungulong Pinuno, ay tayo balangkasin po ulit natin na ipaalaala natin sa ating mga pribado man o nandito po sa ating mga pampasahero na kailangan po talaga meron din po tayong mga fire extinguisher sa mga sasakyan. At ganun din po Nangungulong Pinuno na mahirap po para sa ating mga nanunukulan ang magpaliwanag sa ating mamamayan kung ano ba talaga ang mga nangyayari yan sa ating
mga tagapamatay sunog. Kaya siguro ho, sa pagkakataon ko, minumungkahi ko na ating pong maibitihan ang pamunuan po ng ating pong mga tagapamatay sunog upang sila naman po ang magpaliwanag sa ating mamayan kung nagkaroon po ba ng pagkukulang o tama naman po yung kanilang mga ginawa. Kaya nga ho, yun ho, minumungkahi ko na ng pinuno sa susunod po nating pagpupulong ay may paliwanag po ng pamunuan ng pamatay sunog kung ano ho ba talaga ang nangyari sa naturang nangyayari. Yun lang po ng pinuno at maraming po salamat sa inyo. Salamat po. Ano po ang may tutugon ng tagapamuno ng Lupon ng Kapayapaan at Kaayusan sa tinura ng ating ginagalang na konsehal, Ronnie Lodonesa? Isang magandang umaga po, nangungulong pinuno. Ganun din po sa ating kasama sa sanggunian. At hayaan niyo po at atin pong makikipag-ugnayan po tayo sa atin pong head ng fire para po sa maanyayahan po natin ang kanyang opisina o meron man po siya. Pero mas mahalaga po siya ang makausap natin. Kasi po, nangungulong po na meron din po akong katanungan at tungkol po sa ating nangyari dito sa Barangay Luksuhin. Kasi po, nung ako nagpunta po ako doon kabukasan ng tanghali, parang sa bali-balita ko po, parang nahuli pa. Ewan ko po kung totoo nangungulong pinuno, parang nahuli pa ang ating bumbero. Parang meron pa pong nauna. Si Kusihal Ronnie ang antimano ay ando doon. Siya rin po siguro ang makakapagsabi kung talagang totoo po ba yung balita na nauna pa yung ibang bayan sa ating bumbero kaysa sa bayan ng Silang. Hayaan niyo po nga sagutin ko po yan, nangungulong pinuno. Ang totoo po ay ang ating pong bumbero ang nandoon, 2 bumbero po natin. Kaya lang nga po, ay hindi po sapat yung pong 2 bumbero na patayin yung biglang paglakas po ng sunog. At yung nga po, ang sabi nga lang po sa amin, parang kulang daw ho ang laman ng tubig. Kaya nga ho, yun din ho ang mating mukhain nga. Yun nga, magpaliwanag ng ating pamunuan ng pamatay sunog kung ano ho ba talaga ang nangyari. Yun yung mga follow-up kasi, kaya ho lumaki, yung 2 natin, halos ang tagal ho ng pagitan bago may mga sumunod at pagkakalampi ang Amaday ho ang sumunod na bayang tumulong. Ilan po nangungulong pinuno. Maraming po salamat. Salamat po. Ang ating ginagalang na konsehal, Perfecto Gasmanganyo. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Nangungulong pinuno, hayaan niyo po at siguro po after lang po nitong ating session ay makikipag-ugnayan po ako at personal po akong pupunta sa opisina po ng ating Bureau of Fire. Salamat po. Inaatasan po natin ang ating kalihim na padalhan ng liham paanyaya ang pinuno ng Bureau of Fire para po makapanayam natin sa ating susunod na pagpupulong at makapaghanda sila ng ulat kung ano ba ang nangyari batay sa kanilang kaalaman at karanasan sa Barangay Luksuhin noong nakaraan. Meron po bang nais magbigay ng opinyon o kuro-kuro? Ang ating ginagalang na konsehal, Mark Anthony Toledo. Maraming salamat po. Isang magandang umaga po sa inyo, Nangulong Pinuno, at sa aking mga kasama sa Sangguniang Bayan. Nangulong Pinuno, ito po ay para po sa kapakanan ng ating mga kababayan po na nag-aantay ng kanilang mga pagkakataon na mabakunahan. Marami po kasi nagtatanong, katulad po ng mga senior citizens natin, na sila po ay sa pagkakaalam ko ay priority number 2. Pero alam ko po sa ngayon ay hindi pa po tayo naglulunsad. Hindi po tayo nakapagpabakuna sa ating mga senior citizens, or hindi ko po alam kung ano pong yugto na tayo, anong stage na po tayo sa ating bakunahan. Baka naman po meron po sa atin nakakaalam na pwede makasagot po na kung ano na po ba ang takbo po ng ating pagbabakuna at kailan daw po yung ating mga senior citizens at yung ilan po nating mga kababayan. Yun po at marami po salamat. Salamat po. Ano po may tutugon ng Lupon ng Kalusugan sa tinura ng ating ginagalang na konsehal? Nangungulong pinuno, excuse me, bilang pong taga-pamuno ng ating pong patakaran ng talintunin, minumungkahi ko naman sa ating pong mga kasama na kapag nagsasalita po ang
ating mga ibang mga kasama, maaari paki-off na lang ho muna yung kanila mga phone, kasi nga ang totoo nga ho, ang dating ho sa amin, kapag may bukas na iba, ay nagiging choppy ho yung dating. Kaya mga kasama, kung kayo may mga bukas na kung hindi rin lang po magsasalita, kung maaari lang po po yung mga phone. Ilang po, maraming salamat po. Kung may tutugon ng ating ginagalang na konsehal, Alan. Salamat po sa panyaya, sa paalala. Ano po ang may tutugon ng ating ginagalang na konsehal, Alan Tolentino? Maraming salamat po. Yan po dati ko na po sinabi ho nung nakaraang ating pong session po na sinabi ko po sa ating mga kababayan, ang ating pong Doktora Guarin po ay sumulat na po sa ating po sa Region 4 na hintayin lang po natin yung pagbaba po dito po sa ang ating vaccine po, pagbaba po dito sa Bayan ng Silang. At yung pong ating mga frontliners, sila po ay nabakunahan na. Ang susunod na lang po yung ating po mga senior citizen po. Hintayin lang po natin, siguro baka ho ngayong June bumaba po. Kapag bumaba na po yun, agaran po na a-action po ng ating doktor ng ating pumbayan na tayo po ay nakikipag-ugnayan din po sa ating si Doktora Guarin po. Hintayin lang po natin doon po sa sinasabi po ng ating konsyal ng bayan na si Konsyal Matt Toledo, agaran po natin na makikipag-ugnayan po tayo. At salamat po sa inyong concern po. Ganun din po naman ang inyong lingkod ho. Yun lang po, huwag po kayo mag-alala ho, hindi po tumitigil po ang inyong lingkod dahil isang malaking pananagutan ko po bilang ako po ang committee chairman ng health po. Maraming salamat po. Salamat po sa tinura ng ating ginagalang na konsehal, Alan Tolentino. At inaasahan po natin na makakakuha na po tayo ng bakuna sa lalong madaling panahon para maibalik po natin ang ating vaccine rollout. Meron po bang nais magbigay ng katanungan o opinyon? Ang ating ginagalang na konsehal, Nestor Patawe. Isang magandang umaga po sa ating lahat, sa ating pong nangungulong pinuno, sa mga kasamahan ko po sa Sangguniang Bayan, at sa lahat po ng mamayan po ng Bayan ng Silang. Sa ating po lahat, magbibigay lang po ako ng update patungkol po ito sa proyekto ng MP Calax. Noong nakaraan po ng April 20, Martes po yun, and nagdaos po tayo ng pagpupulong kasama po ang MP Calax, ang kinatawan po ng mga contractor at subcontractor po ng MP Calax, kasama din po si Konsyal Matt Toledo at ating pong abogado ng bayan, si Atty. Ramos at si Atty. Lasa. Napag-usapan po kasi doon kahiling-hilingan ng MP Calax na tayo po na mabago yung ating ipinasa na MOA sa kanila na ang hiling po nila ay hindi na po ilalagay ang MP Calax sa MOA. Ang gusto po mangyari ng MP Calax ay ang mapalagay po sa MOA ay ang mga contractor daw po ang mailagay doon sa kasunduan pong yon. Kasi po ang gusto nila, kasi ang nangyari daw po, ang nakasira sa mga roads sa barangay po natin ay ang mga contractor po ng MP Calax. Ngayon, ang gusto po ng MP Calax ay sila po ang mapalagay sa MOA. Kasi po, na-forward na raw po nila yung kontrata nila at ngayon, sa mga contractor na rin po daw nila dapat ipasa yung mga naging kaukulang sira ng bawat barangay. Kaya po, ninais din po ng inyong likod, ng committee po ng pabilikong pagawain na magsangguni po sa ating legal team ng Bayan po ng Silang, kay Atty. Lasa at kay Atty. Ramos. Napag-usapan po na sa darating pong April 28
ay magkakaroon po ng pagpupulong ang legal team ng MP Kala o ang legal team ng ng contractor ng MP Kala at ganoon din po ang legal team po ng Bayan ng Silang. Upang sa ganon, pag-usapan kung ano ang magiging proseso ng MOA kung paano maiaayos ang kahilingan ng MP Calax. Ano po? Ngayon, pag-uusapan din po doon kung paano natin magkakaroon ng maipa-final ang ating MOA at ganun din ang MOA signing ng either MP Kala o kaya ang contractor ng MP Kala. Ganun din po sa darating pong April 29, Thursday po yon, magkakaroon po ng contractor po ng MP Kala at ang ating po mga municipal engineer na magkakaroon po ng ocular inspection, joint ocular inspection para po matapos na po itong technical audit ng MP Kala. At malaman din po natin kasi kung ano po talaga yung mga damages doon sa mga roads na nasira itong project ng MP Kala. Kaya po, sana po patuloy itong ating pakipagnegosasyon ng committee po ng pampublikong pagawain upang sa ganon maiayos na po natin ang problema ng proyekto ng MP Calax about po sa mga nasirang daan sa bawat barangay po ng Bayan po ng Silang. Ilangan po ng unang pinuno at magandang umaga po sa ating lahat. Maraming po salamat. Salamat po sa inyo pong patuloy na pakikipag-usap sa MP Kala at sa kanilang mga subcontractor para maayos ang ating mga kalsada at matugunan po natin ang hinaing ng ating mga kababayan. Naasahan po natin ang inyong pong pagpupulong na gaganapin sa April 28 via Zoom at ipapadala po natin ang Zoom link para po sa pagpupulong na ito. Meron po ba nais magsalita? Kung wala na, dadako po tayo sa pagbibigay ng panahon sa mga panauhin, ginong kalihim. Meron po ba tayong panauhin sa ating pagpupulong? Wala po tayo nakatalang panauhin sa umagang ito. Kung ganoon, dadako na po tayo sa mga paksang tatalakayin. Ano po ba mga paksang tatalakayin sa ating pagpupulong? Sa mga paksang tatalakayin sa unang pagbasa, dumako po tayo sa letrang A, panukalang kautusan. Ito po ay English pa, pero itatranslate din po natin ito sa Tagalog. Draft Ordinance number PB 5, Series of 2021, authored by Ginagalang Luciano P. De Jesus Jr., tagapamuno Lupon sa Kapaligiran at Likas na Yaman. An ordinance providing for the mechanisms for proper harvesting, storage, and utilization of rainwater in the municipality of Silang. Itinatalaga po natin sa Lupon sa Kalikasan at Likas na Yaman. Dumako po tayo sa letrang H, mga pahatid-liham. Number 1, a letter addressed to Honorable Adel Paul Garcia Bilamide, Municipal Vice Mayor, from Mr. Frederick S. Henove, President, General Mariano Alvarez Carmona Jeepney Operators and Drivers Association Incorporated, a non-profit organization with 233 members seeking accreditation as a non-government organization. Itinatalaga po natin sa Lupon sa mabuting pamamahala. Number 2, a letter addressed to the Secretary from Ms. Michelle F. Alcid, Provincial Board Secretary, furnishing the Sangguniang with a copy of Provincial Ordinance number 317/2021, entitled An Ordinance Extending the Period for the Payment of Real Property Tax, Special Education Fund Tax, Tax on the Transfer of Real Property Ownership, and Franchise Tax to June 30, 2021. Itinatalaga po natin sa Dibisyon ng Sinupan. Wala na po tayo nakatala sa unang pagbasa. Kung ganoon, dadako na po tayo sa pag-uulat ng Lupon. May Lupon po bang handa magulat sa ating pagpupulong? Meron po, nangungulong pinuno. Ulat ng Lupon bilang Poblete Bilamide Calabinsiam, Serye 2021 para sa Sangguniang Bayan ng Silang, mula sa Lupon ng panalalapi, paglalaan at pagugol ng pondo, paksa, pag-aaral at pagrerepasa ng mga kautusang pambarangay sa paglalaan ng pondo. Petsay ka 22 ng Abril 2021.
Ibinibigay na po natin ang hapag sa naturang lupon para sa kanilang pag-uulat. Maraming salamat po, Nangungulong Pinuno. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ulat ng lupon bilang 19 para sa Sangguniang Bayan ng Silang mula sa lupon ng pananalapi, paglalaan at paggugol ng pondo, paksa, pag-aaral at paglilipaso ng mga kautosang pambarangay sa paglalaan ng pondo, etsa, 22 ng Abril 2021. Ang lupon ng pananalapi, paglalaan at paggugol ng pondo ay nagdaos ng pagdinig noong ika-22 ng Abril 2021 sa bulwagang pulungan ng Sangguniang Bayan. Sa ganap na ika-10 ng umaga, dumalo sa nasabing pagdinig ang inyong pong lingkod bilang tagapamuno ng lupon, iginagalang Luciano P. De Jesus Jr., ginagalang Ronilo A. Donesa, pangalawang tagapamuno, ginagalang Mark Anthony A. Toledo, kasapi ng lupon, at ang mga kinatawan ng mga barangay. Tinalakay sa pagdinig ang mga partikularidad ng mga inihaing kautosang pambarangay sa paglalaan ng pondo dito sa Sangguniang Bayan. Tinalakay sa pagdinig ang hinggil sa kautosang pambarangay sa paglalaan ng pondo ukol sa taon ng salaping laang gugugulin para sa taong 2021. Ang mga barangay Poblasyon 1, Barangay Adlas, Barangay San Vicente 2, ang mga naghain nito sa Sangguniang Bayan. Mga napag-alaman. Una, ang Barangay Poblasyon 1 ay may tao ng salaping laang gugugulin para sa taong 2021 sa halagang 2,251,368 piso. Pangalawa, ang Barangay Adlas ay may tao ng salaping laang gugugulin para sa taong 2021 sa halagang 6,949,915 piso. Pangatlo, ang Barangay San Vicente 2 ay may tao ng salaping laang gugugulin para sa taong 2021 sa halagang 4,973,190 piso. Rekomendasyon. Batay sa pag-aaral at paglilipaso na isinagawa ng lupon ng pananalapi sa Sangguniang Bayan, ang mga kautosang pambarangay na inihain ng mga nabanggit na barangay ay tumutugon at naaayon sa mga itinadhana ng mga batas na nakakasakop dito. Iminumungkahi ng lupon ng pananalapi, paglalaan at paggugol ng pondo na magpasa ng kapasyahan batay sa partikularidad ng mga inihaing kautosang pambarangay sa paglalaan ng pondo. Kapasyahan para sa tao ng salaping laang gugugulin para sa taong 2021. Iminumungkahi pa ng lupon na ang ulat na ito ay pagtibayin at maging bahagi ng record o talaan ng Sangguniang Bayan ng Silang. Lupon ng pananalapi, pagdalaan at paggugol ng pondo, pangalawang tagapamuno, ginagalang Ronilo A. Donesa, kasapi, ginagalang Mark Anthony A. Toledo, at ang inyo pong lingkod bilang tagapamuno ng lupon, ginagalang Luciano P. De Jesus Jr. Tinatanggap at pinagtitibay ng kapulungan ang binasang ulat ng lupon. Meron pa po dito ang dalawang ulat ng lupon na ipinasa lamang ngayong umaga sa kalihim. Na-print ko na po ito. Kung pahihintulutan po ng pangkalahatan ay baka pwede po basahin. Mari po kayo magpatuloy. Ulat ng lupon bilang 20, Serye 2021 para sa Sangguniang Bayan ng Silang, mula sa lupon sa wastong pamamahala, pampublikong pakikitungo at pananagutan. Paksa, isang notaryadong reklamo ni Ginang Remedios P. Gonzales laban kay Ginoong Dante Reyes, hepe ng Barangay Pulis ng Barangay Iba, at kina Ginoong Alejandro Poblete at Ginoong Ariel de Raya, mga barangay tanod ng Barangay Iba, ng grave abuse of authority, gross incompetence at conduct and becoming of a public official. Petsa, ika-26 ng Abril 2021. Ibinibigay na po natin ang hapag sa naturang lupon para sa kanilang pag-uulat.
Nangungulong pinuno, magandang umaga po sa ating muli. Paumanhin po, totoo po ay wala po sa akin po yung kopya ng ating po nakapagpulat na lupon. Kung naisin din po sana ng ating pong tagapangulo, ay baka po pwedeng ituloy na lang po ng ating pong kalihiman ang pagbasa ng naturang ulat. Ito po ay ulat ng lupon. Sige po, pagbibigyan po natin sa pagkakataon nito, pero sa susunod pong pagkakataon, ito po isipin natin na ito po ay ulat ng lupon. Inatasan po natin ang ating kalihim na basahin ng katawan ng naturang ulat. Maraming po salamat. Ang lupon ng wastong pamamahala, pampublikong pakikitungo at pananagutan ay nagdaos ng pulong sa Barangay Hall ng Barangay Iba noong 15 ng Abril 2021 sa ganap na alas 10:30 ng umaga. Ang mga dumalo sa pagpupulong ay sina Iginagalang Ronilo A. Donesa, pinuno ng Lupon, Iginagalang Perpetuo de Singaño, ikalawang pinuno, Iginagalang Domingo Ortega, kasapi, Ginang Remedios Gonzales, Ginoong Dante Reyes, Hepe ng Barangay Pulis, Ginoong Alejandro Poblete, Ginoong Ariel de Raya, at mga barangay tanod. Mga napag-alaman na may hindi pagkakaintindihan sina Ginang Remedios P. Gonzales at ang mga tanod sa Barangay Iba dahil sa problema sa trapiko at sa ginagawang kalsada sa may Ilayang Pulo. Rekomendasyon. Minumungkahi ng Lupon ay pawalang bisa ang naturang reklamo ni Ginang Remedios P. Gonzales sapagkat nagkaayos na ang magkabilang panig. Iminungkahi ng Lupon na ang ulat na ito ay pagtibayin at maging bahagi ng record o talaan ng Sangguniang Bayan. Lupon sa wastong pamamahala, pampublikong pakikitungo at pananagutan, ikalawang pinuno, Iginagalang Perpetuo de Singaño, kasapi, Iginagalang Domingo Ortega, at pinuno ng Lupon, Iginagalang Ronilo Donesa. Marami pong salamat. Ano po ang mungkahi ng Lupon tungkol po sa kanilang ulat? Patungkol sa kanilang ulat. Tama nga po, nangungulong pinuno, sa harap po si BC Punte, si Consan Nagati at si Consan Piping Singaño. Ay napagayos po namin yung kabilang panig. At sa harap din po ng ating kapitan ng Barangay Iba. At ayos naman po ang naging usapan nila. Nagkaroon na po sila ng mga palitan ng mga konting puro-puro. Pero noong sa bandang huli po ay pumayag na po si Ginang Remedios Mendoza. Gonzales. Gonzales, sorry. Na iurong ang kanyang reklamo. Kaya po maging maganda po naman ang yes po. Salamat po sa inyong pakikipag-usap sa dalawang panig. Ano ngayon po ang rekomendasyon ng naturang Lupon? Minumungkahin ko po na atin pong pagtibayin at gawan isang kapasyahan para pagtibayin ng naturang ulat ng Lupon. Pinangalawahan, Iginagalang na Perpetuo de Singaño na pagtibayin ang ulat ng Lupon sa wastong pamamahala, pampublikong pakikitungo at pananagutan. Ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring nagtaas po ng kanang kamay. Ang lahat po ng konsyale, nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya pinagtitibay natin ang ulat ng Lupon. Ang ikalawang ulat ng Lupon po, ulat ng Lupon bilang 21, Serye 2021 para sa Sangguniang Bayan ng Silang, mula sa Lupon sa wastong pamamahala, pampublikong pakikitungo at pananagutan, paksa, accreditation of integrated ng MASA Incorporated. Petsa, 15 ng Abril 2021. Ang Lupon sa wastong pamamahala, pampublikong pakikitungo at pananagutan ay nagdaos ng pulong sa bahay ni Konsyal Ronilo A. Donesa noong 15 ng Abril 2021, ganap na 10 ng umaga, kaugnay ng akreditasyon ng integridad ng MASA Incorporated bilang kinikilalang samahan sa munisipalidad ng Silang. Dumalo sa nasabing pulong sina Iginagalang Ronilo Donesa, pinuno ng Lupon,
iginagalang Perpetuo Disenganyo, iginagalang Domingo Ortega, iginagalang Catherine Tirona, at ang miyembro ng Samahan ng Integridad ng Masa Incorporated. Mga napagalaman, ang Integridad ng Masa Incorporated ay isang organisasyon na naglulunsad ng mga proyekto sa pagkakaroon ng hanapbuhay para magkaroon ng pantustos ang mga miyembro upang matulungan ang pagtaguyod ng isang pag-unlad na batay sa pagsasanay para sa produksyon at mga manggagawa sa kasanayan na inilaan upang suportahan ang lakas paggawa na puwersa para sa mga industriya na pang-industriya at pangtahanan. Ikatlo, upang makapagsagawa ng mga seminar ng leadership at capability building na makakatulong na mapahusay ang mga kasanayan sa mga namumuno sa pamamahala ng proyekto at organisasyon. Ikaapat, sa mas mabilis at mabisang mahusay na koordinasyon sa gobyerno at mga pribadong entity Ginong Kali, mari po kayo magpatuloy. Ikaapat, sa mas mabilis at mabisang mahusay na koordinasyon sa gobyerno at mga pribadong entity upang makatulong na mapalawak ang mga pagkakataon at hindi na pahintulutan ang mga miyembro ng entrepreneur para sa malaking titik sa pananalapi. Ikalima, upang maging aktibong lumahok sa paghahatid at pagpapatupad ng mga programa at serbisyo ng pamahalaan na direktang nakikinabang sa mga miyembro at pamayanan sa kabuuan. Ika-anim, patuloy na magsagawa ng kooperasyon at pakikipagtulungan sa iba pang mga NGO, POs at iba pang mga nag-aalala na may karapatan sa kurso ng pagpapatupad ng mga proyektong pang-unlad para sa pamayanan. Ikapito, upang makapagsagawa ng regular na pagpapaunlad ng palakasan ng pakikipag-ugnay sa pakikipagtulungan at pagiging pampalakasan sa mga kabataan at pampalakasan na nakakaakit sa ganyang paraan, mabawasan ang mga hindi mabungang aktibidad. Ikawalo, upang maisama sa panahon ng mga pagpupulong ng komunidad na oryentasyon sa pag-unlad ng mga halaga upang matulungan ang pag-redirect ng mga individual na birtud na mortal. Rekomendasyon. Iminumungkahi ng Lupon sa wastong pamamahala, pampublikong pakikitungo at pananagutan sa Sangguniang Bayan na magpatibay ng isang kapasyahan ng pagkilala sa integridad ng Masa Incorporated bilang isang legal na samahan sa munisipalidad ng Silang, Cavite. Iminumungkahi pa ng Lupon na ang ulat na ito ay tanggapin at maging bahagi ng record ng Sangguniang Bayan ng Silang. Lupon sa wastong pamamahala, pampublikong pakikitungo at pananagutan, pangalawang tagapamuno, iginagalang Perpetuo Disenganyo, kasapi, iginagalang Domingo Ortega, at tagapamuno, iginagalang Rolilo Donesa. Ano po ang mungkahi ng Lupon sa wastong pamamahala, pampublikong pakikitungo at pananagutan patungkol sa ulat na ito? Pinuno, ito pong ulat po ng Lupon ay upang maging bahagi lang po muna ng record at talaan ng ating Sangguniang Bayan. Pinangalawahan, iginagalang na konsehal, Perpetuo Disenganyo, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsehal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ating pong pinagtitibay ang naturang ulat ng Lupon. Wala na po tayo nakatala sa ating ulat ng Lupon. Kung ganoon, dadako na tayo sa nakataktang gawain. Ginong Kali, meron po bang nakataktang gawain sa ating pagpupulong? Wala rin po nakatala sa nakataktang gawain sa umaga nito. Ganun pa man, may mungkahi ang ating pinagalan na konsehal,
Luciano De Jesus Jr., maaari po kayong magpatuloy. Maraming salamat po, Nangungulong Pinuno. Muli, isang magandang umaga po sa ating lahat. Ay minumungkahi ko po na ilihis ang alituntunin ng ating pagpulong para bigyang daan sa pangalawang pagbasa ang panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamide 27. Pinangalawahan ay ginagana ng Konsehal Nestor Patawe, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsehal ay nagtaas ng kanilang kanang Kaya kamay. naman ay ating po nililis ang ating mga lituntunin. Yun ang talim, pakibasa po ninyo ang katawan ng naturang panukala. Panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamide ka-27, Sere 2021, isinulong ni Ginagalang Luciano P. De Jesus Jr., tagapamuno Lupon ng Pananalapi, Paglalaan at Pagugol ng Pondo. Kapasyahan nagpapatibay sa kautusan ng paglalaan ng pondo ng Barangay Poblasyon 1, Barangay Adlas at Barangay San Vicente 2. Sapagkat ang nasabing mga barangay ay nagharap ng kanilang taunang salaping laang gugulin para sa taong 2021. Poblasyon 1, 2,251,368 pesos. Adlas, 6,949,915 pesos. San Vicente 2, 4,993,109 pesos. Sapagkat itinakda ng Section 333 ng Batas Republika 7160 o Kodigo ng Lokal na Pamahalaan ng 1991, ang Sangguniang Bayan ay binigyan ng kapangyarihang magrepaso ng lahat ng kautusan na pinagtibay ng Sangguniang Barangay kaugnay ng kanilang salaping laang gugulin. Sapagkat batay sa pag-aaral at pagrerepaso na isinagawa ng Lupon sa pananalapi ng Sangguniang Bayan, ang nasabing kautusan ng paglalaan ng pondo ng Barangay Poblasyon 1, Barangay Adlas at Barangay San Vicente 2 ay tumutugon sa itinatadhana ng mga batas na nakakasakop dito. Kaya't marapat lamang na ito'y mapagtibay na upang ang inilaang pondo ay mapakinabangan na ng nabanggit ng mga barangay. Kung kaya sa mungkahi ni Ginagalang Luciano P. De Jesus Jr., ang Sangguniang Bayan ay nagpasya na pagtibayin at ngayon nga ay pinagtitibay ang kautusan ng paglalaan ng pondo ng Barangay Poblasyon 1, Barangay Adlas at Barangay San Vicente 2. Pagtibayin pa na bigyan ng sipi ng kapasyahang ito ang nabanggit ng mga barangay at iba pang kinaukulang mga tanggapan para sa kanilang kabatiran, gabay at sanggunian. Lagda, Ginagalang Luciano P. De Jesus Jr., tagapamuno, Lupon ng Pananalapi, Paglalaan at Pagugol ng Pondo. Marami pong salamat. Gayun naman ay binibigyan po natin ng pagkakataon ng tagapagsulong ng panukala para sa kaniyang paliwanag o talumpati. Muli, maraming salamat po, Nangungulong Pinuno. Ang panukalang kapasyahan po bilang Poblete Bilamide 27 ay ito po ay ang kapasyahang nagpapatibay sa kautusan ng paglalaan ng pondo ng Barangay Poblasyon 1, Barangay Adlas, Barangay San Vicente 2. Sa isinagawang pag-aaral po at paglilipaso sa nasabing kautusan, ganun din po ang pagdinig na dinaluhan ng mga kinatawan ng mga barangay at budget department. Ang kautusan po ng paglalaan ng pondo para sa taong 2021 ay naaayon naman po sa batas na nakakasakop dito. Kaya ito po ay marapat lamang na pagtibayin natin ang sa ganun po ay mailaan at pakinabangan ng kanilang mga barangay. Maraming salamat po. Salamat. Dadako na po tayo sa talakayan. Meron bang nais magbigay ng opinion tungkol rito o katanungan? Kung wala, ano pong mungkahi ng tagapagsulong ng panukala? Nangungulong Pinuno, ay minumungkahi ko po na pagtibay natin ang panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamide 27. Kapasyahang nagpapatibay sa kautusan ng paglalaan ng pondo ng Barangay Poblasyon 1, Barangay Adlas at Barangay San Vicente 2. Pinangalawahan ni Ginagala na Konsehal Mark Anthony Toledo, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsehal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya tinagtitibay na natin ang panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamide 27. Ang ating Ginagala na Konsehal Luciano De Jesus Jr. Nangungulong Pinuno, minumungkahi ko po na ibalik sa kayusan ng ating pagpupuno. Pinangalawahan ni Ginagala na Pangulo ng Liga ng mga Barangay, Domingo Ortega, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsehal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ibinabalik na natin ang mga lituntunin. Dadako na tayo sa mga patalastas. Meron ho bang nais magpatalastas?
Kung wala ng pumungkahi ng tagapamuno ng lupon ng mga patakaran at lituntunin. Nangungulong pinuno, yaman din lang po at wala na po tayong pagsangkit tatalakayan sa mga oras na ito. Minumungkahi ko po ang pagtitindig o ang pagtatapos ng ating tulong. Pinangalawahan ay ginagalang na Konsehal Alan Tolentino, ang lahat ng sumasang-ayon sa natura mong tahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Lahat po ng konsyal ay nagtaas ang kanilang kanang kamay. Kaya naman sa ganap na ika-10:53 ng umaga ay atin na pong itinitindig ang ika-16 na karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan. Marami pong salamat, mabuhay po kayong lahat at mag-iingat po kayo at inyong pamilya palagi.